Magandang araw po sa inyong lahat mga bata. Ang aralin po natin ngayon ay tungkol sa kawalan ng pagkakaisa sa himagsikan o kilusan. Alam ninyo mga bata, mula noon hanggang ngayon, ang kawalan ng pagkakaisa ay isa sa pinakamalaking hamon na kinaharap ng ating bansa. At ito ay bahagi na ng ating kasaysayan. Sa simula pa lang ng pakikibaka ng mga Pilipino laban sa mga dayuhan para sa kalayaan, ay may mga Pilipino na matatawag nating taksil sa samahan o sabayan. Balikan natin ang nakaraang aralin, ang kilusang katipunan sa pamumuno ni Andres Bonifacio, na kung saan ang ilan sa mga kasapi nito ay walang pagkakaisa. Alam ninyo mga bata, madalas magpulong ang mga bagong kasapi ng katipunan sa palimbagan ng Diaryo de Manila, kung saan inilathala ang mga babasahin tungkol sa lihim ng kilusan at dito rin nakalagak ang mga mahalagang dokumento ng kilusan. Ngunit isang araw sa kanilang pagpupulong ay nagkaalitan sina Teodoro Patiño, isa sa mga katipunero, at Apolonio de la Cruz, isang manggagawa ng palimbagan. Ang pangyayaring ito ay nabanggit ni Teodoro Patiño sa kanyang kapatid na si Onaria, isang interna sa isang bahay ampunan, na pinamamahalaan ni Sor Teresa de Jesus, at ito ay sinabi niya kay Padre Mariano Gil. Nang malaman ni Padre Mariano Gil ang lihim ng kilusan laban sa mga Espanyol, maraming mga kasapi nito ang inaresto, ngunit ang iba sa kanila ay nakatakas at nagpunta sa Pugad Lawin. Sa Pugad Lawin, tinipon ni Andres Bonifacio ang lahat ng mga katipunero. Ika-23 ng Agosto, 1896 ay pinunit ng mga katipunero ang kanilang mga sedula at sabay sigaw, "Mabuhay ang Pilipinas!" Ito ang tinatawag na sigaw ng Pugad Lawin o sigaw ng Balintawak. Ang pagpunit ng kanilang mga sedula ay hudyat ng simula ng himagsikan laban sa mga Espanyol. At nagsimula ang digmaan sa 8 lalawigan ng Pilipinas. Ito ang Batangas, Cavite, Laguna, Maynila, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Pampanga. Ang 8 lalawigang nabanggit ay siya namang sumasagisag sa 8 sinag ng araw sa ating watawat. Nagkaroon ng tagumpay ang mga pag-aalsa, subalit ang mga lider ng revolusyon ay nagkaroon ng alitan na nagbunga sa pagkakaroon ng 2 pangkat. Ang pangkat ng magdiwang na sumusuporta kay Andres Bonifacio at ang pangkat ng magdalo na sumusuporta kay Emilio Aguinaldo. Dahil sa hindi pagkakaunawaan at pagkakaisa, nabuwag ang kilusang katipunan. At sa kumbensyon sa Tejeros, naagaw ni Aguinaldo ang pamumuno ng revolusyon at napalitan ang katipunan ng revolusyonaryong pamahalaan. Kahit wala na ang kilusan o nabuwag na ang kilusang katipunan, hindi pa rin tumigil si Andres Bonifacio sa kanyang hangarin na makamit ang kalayaan. So patuloy pa rin siya sa kanyang pakikibaka at siya ay nagtayo ng isang pamahalaan. Subalit inakusahan siya ng pagtataksil sa bayan at inatulan ng kamatayan. Mga bata, bakit kaya nabuwag ang kilusang katipunan? Isip-isip kayo dyan! Hanggang dito na lang.
At dapat tandaan na ang pagkakaisa ay isang sangkap tungo sa kaunlaran.